Network Entertainment. Hi girls And boys, kami ang Lady Bosses! Mga sis, tara let's CR tayo, let's go! Ay, nakakapagod maging nanay, maging stelen. Parang ilang ano na natin to. Sobrang nakakapagod. Pero syempre, love ko naman yung mga anak ko kahit nakakapagod. Pero may mga times din naman na parang maaasar ka talaga sa kanila. Pero love mo pa rin sila. Yeah. Huwag ka mag-alala, Jeannie, ganyan din naman nararamdaman ng mga magulang natin sa atin. Oo, tama. Quits lang. True. Kaya ikaw, sino ba to? Si Jeline. Pagod ka rin ba? Oo naman. Lalo na wala kaming yaya ngayon, tas 3 araw na walang pasok ito. Kita niyo naman. Kaya agit na kasi bored siya eh. Gusto na makisali sa recording natin kanina pa eh. Si Kay, malapit na yan. Yes. Malapit na niya ma-feel yung pero nakikita mo naman kay Mamita yan. Ako feeling ko di ako mapapagod. Excited ako eh. Saka hindi nag-alaga ka rin ng mga pamangkin mo, di ba? Tsaka ito, balikan niyo ako after 2 weeks after ko mga anak, kung masabi ko yan. Hindi nga 1 month, 2 weeks lang eh. Ipopost natin yung clip na yon. Sige. Hindi siya mapapagod. Post natin to. Si Denden. Pero excited nga ako. Sobrang excited ako. Ang hindi lang ako excited na part, yung mga anak talaga. Yun lang, di ako excited. Alam mo yun, kung meron lang pwedeng bayaran, na ikaw na mga anak para sa akin, okay lang. Kung pwede lang, Tatry mo ba yung water birth? Okay. hindi ako in-advise ng OB ko eh, ayaw niya. Kasi, pagka water birth daw, walang epidural yun. Natural birth daw yun eh. Tinatanong niya nga ako, sabi niya, mataas pa pain tolerance mo. Sabi ko, parang hindi, doktora, o wag na tayo mag-risk. Kasi baka mamaya tumaas yung BP mo. Totoo. Yun. Though gusto ko sana, kaya lang, risky daw masyado. So yun, hindi na lang. Ayun, kasi meron akong basa. Pero hindi na natin sasabihin kung saan natin kinuha yun. Hindi, meron kasi syempre, totoong problema naman to. Concern na meron silang isang anak, 5 years old. Gusto pa rin nila magkaroon ng isa pang anak. Para may kalaro, ganon. Syempre, nakakalungkot naman kung mag-isa ka lang ng anak. Pero gusto rin talaga nila magkaroon ng isa pang anak. Pero ang tanong nila, can you really love your kids equally? Kasi yung kinakatakutan nila na baka kung magkaroon sila ng isa pang anak, baka magselos yung Panganay. yung attention nila sa panganay. Mahahati. Tapos, ayaw naman nila kasi mahal na mahal nga nila. Hindi pa naman existing talaga yung magiging bunso. So parang heartbroken na agad sila sa thought na baka magselos yung isa, tapos feeling ng panganay hindi na siya mahal. Yung mga ganun ba? Yun yung takot nila. So yun. Kumbaga, meron bang ganung kalaking puso ang mga parents to love their kids equally? Pwede namang hindi equal, pero tig-isa sila ng favorite. Para offset lang. Yung nanay favorite yung panganay, di ba? Tatay favorite yung bunso. Paano na yun? Ang kawawa no? Paano pag pangatlo na favorite na ng kapitbahay? May iwanan ng middle child. Sino ba middle child dito? Bunso. Bunso din ako eh. Ako bunso din. Si Tulid lang pala panganay dito. Si Lisa na middle child. Oo nga.
Oo nga, 'di ba kasi may nabanggit si D na sabay sila ng graduation ng kapatid niya. Ta's walang pumunta sa kanya. Both ng parents niya nandun sa isang kapatid niya. Di ko alam kung bunso ata eh. O anyway, kaya ba? Kaya nga ba ng parents to Ikaw, love Jenny. equally? Um, wala naman kasi comparison. Kasi, Talaga alam mo my favoritism eh. hindi mo sa akin hindi ko naman siya mako-compare kasi iba naman ang personalities nilang dalawa eh. Kumbaga parang iba yung intindi ko doon sa isa, tapos iba yung intindi ko din sa isa. Pero syempre, nararamdaman din nila na parang feeling nila unfair. Pero para sa akin, hindi naman eh. Kumbaga, kung bakit ko siya laging pinapagalitan, yung kunwari, yung panganay, lagi ko napapagalitan, tas yung isa hindi. Mafe-feel ng panganay, bakit ako lagi pinapagalitan, ganyan, tas ito hindi. Siyempre, explain ko. Kasi ikaw hindi ka nakikinig, ito nakikinig. Alam naman na pagalitan ko yung isa na nakikinig. Alam mo yun, kumbaga parang ganon. So parang it boils down lang sa pag-explain mo dun sa kanila kung bakit ganon ang trato mo sa kanila. Kung ganito kung pareho lang kayo ng ng ugali, kung pareho kayo nakikinig, then pareho kayo ng treatment. 'Di ba? So, kailan lumalabas yung favoritism ng parents? Kasi imposibleng wala. Napaka-imposibleng walang favorite ang parents. Hindi ko alam. Kayo ba? Hindi siya makasagot eh. Ayun ba, nung bata eh. nung bata kayo, parang nakaramdam ba kayo na may ibang favorite? Or na-feel nyo ba na kayo yung favorite? Parang ganun. Ako, oo naman. Yeah. Kayo yung favorite. Ako yung favorite naman talaga. Ng tatay namin. Masaya ba yan? Masaya ba yung Masaya. Masaya kasi, do 'di ba 4 kami. Panganay si ate, tapos may 2 lalaki, tapos ako. Silang 3, pagka nagkakwentuhan, as in super bugbog sarado. Kasi malupit yung tatay namin eh. As in, mata lang yung walang latay. Ganong level, ang bugbugan. Pero nung pagdating sa akin, napapalo naman ako. Pero hindi na yung garote talaga. Hindi na, mild na, kumbaga. Nung pagdating sa kasi akin. yung tatay mo no? Hindi, pero sobrang malakas pa si Papa noon. Alam mo yun, kaya niya pa, pero hindi niya na ginagawa. At saka, yung hatid sundo ako, simula elementary hanggang high school. As in, dire-diretso yun, hatid sundo talaga. Saka vocal si Papa eh, na favorite niya ako eh. Talaga ba? Buti hindi nagselo sila, mamita. Siyempre nagsiselos yun, imposible naman na hindi. Yung dalawang boys, kasi yung isang kuya ko, favorite naman yun ni Mama, na alam naman namin lahat yun, kahit hindi niya sabihin. Ayun. Di si mamita lang yung walang favorite sa kanya. Ayoko magsalita kasi nakikinig yun eh. Nagot ako sobra. Wala pala magsasalita ngayong period na to. Hindi, pero syempre, alam mo, iba kasi yung love ng parents sa panganay. Yun yung nakikita ko Iba yung love ng parents sa panganay dahil yung panganay, sila yung unang baby eh. So yung mga mistakes, yung mga experimentation, ganyan, sa kanila nang galing. I mean, sa kanila tinest ng parents. So sila yung kasama ng parents growing up. Alam mo yung sabay silang lumalaki or nagmamature. So, hindi mo masasabi na hindi sila favorite eh. Pwedeng hindi sila favorite, pero yung merong special love yung parents sa mga panganay. Oo. Yun, basta doon ako naniniwala. Iba yung love ng parents sa panganay. Yung ba yung tinatawag na consolation prize? Gago, hindi. Miss Congeniality. Loyalty award. Pwede, yun, loyalty award. Pag kasi napanood ko sa Brother Son sa Netflix. Canceled na siya, wala na siyang season 2, pero maganda yung season 1. Tapos,
may line doon na sabi, yung mga eldest daw, they are the most respected but the least loved. Yun. Tapos, nagkatingin na kami ni Mike kasi pareho kaming panganay. Tapos parang, nag-appear kami. Parang ganun yung feeling namin. Pero alam mo, Kate, tama ka. Kasi parang, pag panganay ka, tapos marami kang kapatid na kasunod. Dahil na si Mike, na-feel niya to. Parang kang third parent. Yun, diba? Tapos usually, ang spoiled talaga, or yung pinaka-pampered, yung bunso. Kasi parang mellow na yung mga magulang, hindi na masyadong disciplinarian, ganyan. Tapos usually, mas asensado na rin sila. Mas kaya na. Mas-masan na. Mas-masan. Tinatamad na yung parents pagdating dun sa huli. Yaman mo na yan, okay na yan. O Yaman kaya na naman nakita. na yung mga kapatid niya yung sumaway. Correct. O kaya nakita na ng mga magulang na maraming mental issues yung mga nauna. Dapat pala di masyado pinapalo, guys. Napasama pala yung ginawa natin. Huwag na natin gawin sa bunso. After sa panganay, sobrang higpit. Yung pangalawa, sige, magluwag tayong konti. Doon sa pangatlo, pwede na. Tapos may pahabol pa na bunso. Okay, sige, i-love na natin tong huli. Uy, pero may advantage din yung mga panganay, ha? Ano? Kayo yung may pinakamaraming pictures. Oo. Well, totoo naman. Tapos pagdating sa bunso, kung tuwing birthday na lang niya, gano'n. Diba? Totoo, ang daming pictures ng mga panganay. Ang Usually nga, tsaka yung baby face, parang ikaw yung treasured yung baby stage. Ganyan, dina-document talaga lahat. Oo. Naku, pag narinig na naman to ni ate, sabihin, bakit ako? Wala akong birthday wala akong video nung first birthday ko. Ako kasi meron. Mas bongga pa yung 7th birthday mo, okay? Hindi na naman to, ma. Pag panganay ka, lagi pang sasabihin sa'yo na parang, intindihin mo na lang kasi sa'yo lahat bago. Diba? Parang, kasalanan ko ba yun? Na ako yung nauna. Kaya ako silang pagbigyan palagi. Totoo. Oo. Pero mag-iisa ka pa, Jeline. Naku, ayun na naman internet niya. Na-freeze ba ako? Konti. Pero Okay. ayun, parang ayaw na namin. I-off ko na lang yung video ko. Hindi, buksan Ayaw mo. Gusto namin makita yung reaction mo. Correct. Alam niyo na lang pag nanginginig na yung luha ko. Nag-break na yung boses ko. Ta-na-na-na-na. Pero parang hindi na rin kasi mahirap ang buhay. Sobrang mahal. Tapos cesarean pa ako. Una pa lang yung panganganak, ang mahal na. Tapos ito ang si Lucas kasi, siya, diba neurodivergent siya, SPED siya. So medyo mahal talaga siya palakihin. So, kailangan medyo tutukan namin. Kung mag-iisa kami, tas normal siya, baka ma-ignore namin. Tas kung mag-iisa pa kami, tas may din siya, kawawa naman kami. So ayun na Totoo naman. naman. Alam mo, nagigets ko yung sinasabi mo na kasi maalagain si Lucas, di ba? Kasi marami siyang needs. Tapos kung naging okay yung isa na wala naman siya masyadong kailangan, talagang totoo yan yung sinasabi mo. Masa-set aside mo yung yung needs nung wala masyadong kailangan na bata. Tapos mafe-feel din nila na na short change sila. Totoo. Actually, may ganyan ding kasi as a mother, wala pang anak, hindi na-share lang kasi di ba may mga pamangkin ako. Meron kasi akong isang pinsan na may panganay sila tapos nasundan ng twins. Tapos yung panganay na lalaki, parang kinausap niya yung mama niya one time. Tapos parang inopen niya nung bata na parang feeling niya hindi na siya love nung mama niya kasi nakafocus yung nanay doon sa twins. Sa kambal. Oo. Kasi 'di ba toddler pa or parang hindi toddler na. Toddler yung Parang- panganay. Hindi. Ang toddler yung twins na. Parang parang kaya pala siya ganun kakulit na nagpapasaway.
Kasi kinukuha niya yung attention ng nanay. Na nung dumating yung kambal kasi, parang biglang naitsakwera siya. Na samantalang dati, siya yung nasa kanya lahat. Attention, yung gano'n. Pero ang galing ng panganay kasi na-voice out niya Sabi niya sa nanay niya. Kasi yung iba, hindi nila ginagamit masyadong words nila. Talagang nag-act out lang nag-act up lang yung mga bata. Hanggang sa hindi na maintindihan ng mga magulang. Nagulat nga din yung mama niya Kasi parang gano'n na pala yung nafe-feel nitong batang to. Yun lang yung masyashare ko bilang wala pa akong anak. Hindi. Di ba? Mga kapatid mo, ate din, kayo na magkakapatid. Oo. Bunso ako pero dumating ako sa point na na-feel ko na hindi ako favorite. Kasi may uniko iho kami Yung ilan ba kayo? 3, pero dalawa lang kami ng kapatid kong lalaki sa side ng mama ko. Tas yun, parang yun, nafe-feel, lalo na dati, parang nafe-feel mo na pag ako yung manghihingi ng something sa nanay ko, hindi mo pa kailangan pag-isipan mo na natin. Pero yun kapag yung kuya ko, bigay agad. Tas parang, ayun din, yung sinabi mo, Jeannie, kanina na parang iba-iba kasi ng needs. Nung pinag-usapan namin yun ng nanay ko nung nag-asawa na ako or nung nagdalaga na ako, parang sinabi niya, ikaw kasi parang mas strong yung personality mo kaysa sa kanya. Kaya mas kailangan yung attention. Parang gano'n. Totoo. So, ano na-feel mo after nun, nung sinabi sa'yo? Inaasar ko pa rin yung nanay ko. Dinideny mo lang na may favorite ka, pero favorite mo talaga yung kuya ko. Oo, feeling ko dahilan lang din nila yan. Parang, Mas strong ka Oo. Papalubag-loob yung mas strong ka. di ba kailangan ka maging strong, malamang hindi niyo ako pinapansin. Nako. Ang hirap naman nito. May dalawa na ako. Anong gagawin ko? Alam mo, para may tiebreaker, mag-isa ka pa, Jeannie. Ayoko na. Paano kung babae? O di, talagang yun ang favorite. Oo. Malinaw pa sa malinaw yun. Monica Iha. Correct. Tapos supa, no? Katulad Saka niyan. Hindi na mag-aaway si Kirby at si Fonzie kung sinong favorite sa kanilang dalawa. Alam na Awayin nila nila agad. yung babae. Friends na sila, friends. Magkakampi na yung dalawa laban dun sa babae. Ting isang pigtail sila pag sinasabunutan yung bunso. Ang Ano, sakit. War? Uy, pero katulad niyan, like yung ate ko, mas marami siyang needs kaysa sa akin. Kami lang kasi yung dalawang babae sa family namin. 6 kami, 4 na lalaki sa una, tapos 2 kaming babae sa huli. Pero mas maraming needs yung ate ko. Like medically, kasi nagsi-seizure siya minsan may epilepsy siya. So mas hands-on or mas yung attention ng mami ko sa kanya. Ako naman, ina-enjoy ko yung freedom ko na parang hindi ako masyadong pinapansin ng nanay ko. Pero yung ate ko na nabibigyan lagi ng pansin, ang feeling niya growing up, masyado siyang binantayan. Kumbaga masyado siyang lahat ng, pwede ba akong pumunta sa ganito? Hindi siya pinapayagan o kaya kailangan lagi may chaperon. So siya naman, feeling niya, hindi siya mahal. Feeling niya, mas mahal kami kasi pinapayagan lang kami sa kung anong gusto namin. Tapos siya, feeling niya, masyado siyang hinigpitan. Actually, na-feel ko din yan dati doon sa dalawang kuya ko. Siyempre, yung dalawang kuya ko, sila yung sinundan ko So, pagka sila aalis, di na sila magpapaalam. Alis lang sila. Tapos uwi sila kung ano oras sila gusto umuwi. Ako, gusto ko ganun din ako. So, every time na nagpapaalam ako, hindi ako papayagan. Dumating na sa point na sinabi ko kay mama na, bakit ba hindi mo ako pinapayagan? Bakit yung dalawang kuya? Sabi ko, di nga nagpapaalam sa'yo. Sabi niya, kasi babae ka. Sobrang hindi ko siya magets dati. Kasi babae ka, hindi ka ba pwede basta-basta uuwi or kung ano oras ka uuwi, saan ka pupunta, hindi pwedeng ganun. So feeling ko nun, hindi nila ako love. Kasi yung,
feeling ko favorable palagi yung dalawang lalaki. Kasi si ate nun, medyo may ang laki ng gap namin eh. So more or less, talagang nakakaalis siya ng alis niya. So ako yung naiiwan sa bahay, nagtataka ako, bakit ako laging nasa bahay lang, hindi ako pwede aalis? Yun. Gumagatong ba si mamita kapag nagpapaalam ka tapos 'di ba hindi ka papayagan ni mama mo? Tapos gumagatong ba si mamita na, oo, wag mong payagan yan. Uwi ng late yan. Hindi eh. Kasi yung naalala ko na childhood ko, parang lagi din siyang wala. Si Mami, ilan ba yung age gap nyo? 10. Ang layo naman pala. Oo. Syempre, gusgusin ka pa nun, maliit ka pa nun. Oo. Malaki gap namin ni ate. Kaya nga naging close lang kami ni ate. Nung nanganak. Wala ba siya tumawa? Hindi ko alam. Gagi ka, Jilly, nakakatakot ka. Ganyan ko yung mga panganay, biglang tumatawa. Yung bigla siyang tumawa tapos nag-freeze yung zoom niya na gano'n na seryoso yung mukha. Sayang hindi natin na-screenshot. Yun nga, yung sinasabi ko, nakalimutan ko tuloy. Basta yun. Kasi di ba yung iba gumagatong pa kapag halimbawa mas matanda sa'yo. Oo. May ganong moment yung kapatid ko sa akin. Talaga? Tapos yun nga, yung babae reason, sa babae mong tao, gabi ka uuwi, gano'n. Pero ako naiintindihan ko yung yung kaba sa babae. Kaya hindi pinapayagan. Correct. Tsaka ito pa nga, so speaking of babae, gusto ko naman sana talaga magkaroon ng baby girl. Kaya lang, pag naiisip ko na, alam mo yung mga kamunduhan, nag-usap nga kami ni Anton eh. Sabi, paano pagka babae yung anak mo? Tapos syempre magpapaalam yan sa'yo, mag-overnight lang kami, gagawa kami project. Ay, hindi! Magpasiro ka! Walang aalis. or dito na kayo gumawa. Gumawa ng project nyo. Yung dahilan mo, dinahilan ko na yan noon. Correct. Tapos, kaya ang favorite ko pa naman na dahilan dati para makaalis ako ng weekend, yung mga Sabado. May practice kami sayaw. Linggo-linggo ka sasayaw? Agogo dancer? Wala. Alam mo yun, para lang makaalis ako. Pero daytime lang naman. Di naman ako maabot ng gabi. May kami ng sayaw eh. Linggo-linggo kami sayaw. Diyos ko. Kaya, sige. Kaya nung nalaman kong baby boy, sobrang napanatag yung kalooban ko na wala akong kakalbuhin. Alam mo yun? Kasi natural na silang magiging kalbo. Correct. Kasi feeling ko, ano feeling mo? It boils down lang naman sa pag-explain mo sa bata eh. Kasi kahit anong gawin mo, katulad sa akin, yung feeling niya na hindi siya love, yung kung sino pa yung binibigyan ng maraming attention. Diba? Oo nga. Diba? Ang weird. So parang kailangan mo lang i-explain siguro. Pero ang hirap kasi mag-explain. Alam mo yun, basta minsan gaganon ka na lang sa bata eh. Bakit kailangan ko? Why? Why do I have to? Why? Basta! Gusto ko. Kasi diba, kahit i-explain sa'yo na, kasi babae ka, tas hindi mo maintindihan. Ang laki ng effort ng magulang talaga for the explanation part. Para lang maintindihan mo. So, minsan aabot yan ng isang buong araw na i-explain mo lang yung simpleng bagay na hindi nila mag-gets. Tapos later on in life lang nila magigets kung bakit nangyari yun. Bakit ka ganun. Na ang tagal-tagal na, ilang taon na. Tapos bigla kang babalikan nung anak mo na, kaya pala ganun, kasi ganito. Skuday. Wala na akong pakialam sa'yo ngayon eh. Buti na-realize mo na yan. Oo. Pero, oo. Ikaw ate din, kung magkaka-baby kayo ni RA, anong gusto mo, boy or girl? Gusto ko girl, pero parang mas safe na nga lang magkaroon ng boy.
Pero kung magkakaroon ako ng twins, tig-isa. Pero, ang sarap may girl ate din kasi ang sarap nila bihisan. Totoo. Ang daming damit, tsaka mura lang. Oo. Oo. Yung pagkakao talaga. Pag damit panlalaki kasi, madaling masira eh. Hindi, at saka ulit-ulit lang. Shorts, pantalon, rubber shoes. Yun nga gusto ko eh. Pag babae, pwede mong ipit-ipitan. Correct, di ba? Ang daming accessories. May pwede kang may tutu dress. Ala, ang cute kaya. Siguro sa akin, kahit ano na lang gender, pero sana sa side namin makuha yung muka. Huwag kay RE. Joke! Grabe ka! May reaction siya. Grabe ka. Naghaha si RE sa kabilang kwarto. Imagine nga, sige Kay, imagine mo, babae tas kamukha ni RA, okay lang sa'yo? Tapos ganun kakulit. Tapos gano'n ka kulit, yung tomboy. Diba? Okay lang yun, magja-Jollibee dance naman siya. Uy, ano lang natin, usap lang natin doon sa bullying na magulang. Baka maging bully ako sa anak ko pag kamukha ni RA tas babae. Anak, mamamatay kang virgin. Tago! Oo, naman. Yun na. So, tapos pag nabuntis nga ako, no, si RA yung paghihian. Huwag naman po. Ngayon pa lang pinaglilihan mo na siya. Ay, yeah. Ang hirap maging magulang. Balitaan mo wala ko, pa. Kay. Uy, pero alam mo, simula nung nabuntis ako, feeling ko naintindihan ko na lahat ng hinanakit ng parents, ng nanay. Alam mo yun, na parang ang hirap magbuntis, tas paglabas, sasagot-sagutin ka lang. Alam mo yun, ang sarap pitsirahan. Wala lang Kaya, na... naintindihan mo na kung bakit sinasabi niya na, hoy, pinanganak kita. Pinanganak yung mga ganun. Yung mga hugot ng mga nanay na Pinarilang kita. Kasi yung thought lang, yung alam mo yun, yung minsan pagka, kunyari ako, magigising ako sa madaling araw, mas maaalala ko na, shit, kailangan ko nga palang umiri in no time, na ang sakit, na ganyan, tas paglaki, gaganito-ganituhin ka lang, parang, ina mo. Subukan mo. Subukan mo lang talaga. Wala lang. Kaya sobrang na-appreciate ko lalo si mama nung nabuntis ako. Mas marami ka pang ma-appreciate kapag may anak ka na talaga. Yung nailabas mo na. Kaya siguro napansin niyo, bumabait ako. Ganyan. Totoo. Tapos si D sumusungit. Ganun. Kasi di yung sumusungit. Pero okay lang ba na mag-isa lang yung anak? Ikaw, Jeline, tingin mo? Sa akin, feeling ko kailangan lang may adjustment. Ganun. Like, halimbawa si Lucas, in-expose namin siya sa school, kailangan may friends siya. Tapos yung mga kabatch din ni Mike, yung mga anak niya, yun, mga playmates din niya. Kailangan may expose siya sa maraming bata. Ganun. Sa akin, okay lang naman kasi actually dati iniisip ko baka hindi okay. Kasi baka mahirapan siya kasi si mama siguro ang pinaka naging struggle. Kasi only child si mama yung. Ang naging pinaka struggle niya, nung mahina na yung parents niya, cargo niya lahat. Yun nga, tatanong ko sa'yo kung paano pagka ano. So, parang kami, pinaghahandaan naman na namin kasi dapat, ayun nga, kailangan may ipon kami. Kasi yun yung pinaka mahihirapan siya kapag sa kanya kami aasa. Tas, ayun. So, tas hopefully, kung paglaki niya, magkaroon siya ng partner, di ba? Parang okay na rin naman. Basta magkaroon siya ng katuwang sa buhay or magkaroon siya ng friends paglaki niya. Pero alam nyo, kasi si Lucas kasi parang introvert din siya. Introvert? Kanino ba nagmana yan? Feeling ko masaya na rin siya na mag-isa eh. Ganon. So, kung magkakaroon siya ng kapatid, meron kasing
kaibigan si Mike, tas may baby sila. Mm. Kalaro niya nung una, tas nung huli, hindi niya na pinapansin. So, parang, Sawa ganun siya. talaga siya. Oo, nagsawa siya. Pero hindi mo tinanong si Lucas kung gusto niya magkaroon ng kapatid. Gusto niya. Meron nga Gusto sa niya. friend na ang tawag niya, may sister. Ganun. Kasi gusto niya parang gusto niya ka ng kapatid. Pero sabi namin, alam mo, sinasabi mo lang yan. Pero kapag may Nandyan na. kahati ka na sa laruan, may kahati ka na sa pagkain, ganyan, kaaway mo na yun. Di-discourage yun din naman pala eh. Si Kirby, tinatanong din namin eh. Gusto mo pa ng kapatid? Sabi niya, but I have my kuya na. Okay na siya. Oo, ayun. Doon ka lang narinig na na may batang ayaw na. Yung kumbaga, ewan ko sa lahat kasi ng batang tinatanong ko, gusto nila, meron pa sila na mas Pero etong si Kirby, sabi niya, parang no, ganun siya. Ayaw niya, gusto lang niya siya siguro yung baby. Ako naalala ko kay mama, humihingi pa ako ng baby sister eh. Kasi gusto ko matawag na ate. Yun, tsaka para may kalaro pa ako. Hindi na rin pala pwede si mama. Ako gusto ko nun, may kapatid pa akong lalaki. Lalaki. Oo. Kasi yung mga barkada ko nun, puro lalaki. Yung mga kuya ko, puro lalaki. So parang gusto ko magkaroon ako ng mas, parang minementor ba? pero lalaki. Parang ganun. Ayun. Mentor paano minom ng gin? Oo, yung tamang hawak sa pag-inom ng gin tsaka chaser. Ganun. So paano na natin i-end to? Anong last words niyo? Sige, ako na nga. Feeling ko naman, if you can love your kids equally, hindi siya equal in the sense na kapag yung quantity ng love, ibibigyan mo ng percent or what. Hindi Kumbaga parang you love them according to their needs. Yun, yung para sa akin. Yes, hindi siya equal kasi hindi mo siya mako-compare Parang ganun. Yun yung last words ko kayo. Ako message na lang for the parents. Na kung may favorite kayo at saka least favorite, wag niyo naman ipamuka or wag niyo naman, alam mo yun, wag naman sobrang obvious kasi kawawa yung ibang anak. Kasi pwede siyang pagmulan ng mental issues. Yun lang. Kasi 'di ba may ibang parents na sobrang in your face na hindi ka favorite, na ito yung favorite niya. Na wag naman ganun. Yun lang. Kayo, Jeline. Feeling ko human nature na ganun talaga yung parang may gusto ka. May gusto ka na yung parang may sa certain na tao gusto mo siya. Tas yung isang tao hindi masyado, ganyan. So, sa mga anak, usually ganun din Siguro hindi mo rin maiwasan na ganun as a parent na may favorite ka. Ganun. Pero sabi nga nila, wag mo na lang ipahalata yung mga needs. Maging objective ka as much as possible. Tapos para sa mga kagaya ko na feeling mo hindi ka favorite. Parang na lang, intindihin mo na lang din na your parents were human. Kasi ang hirap maging mabuting parent, sa totoo lang. Ang dami mong needs na kailangang i-cover, yung financial, yung material, yung emotional, ganyan. Yung educational, kailangan kang tutor, ganyan. Ang daming responsibilities. So kung feeling mo na ignore ka, feeling mo na iwanan ka or hindi ka masyadong natutukan, isipin mo na lang na baka wala lang silang time or baka perception mo lang din yun. O kaya talagang tama yung pakiramdam. Na hindi ka talaga paborito. Sa akin, bilang hindi rin paborito, isipin mo na lang, kaya ka hindi masyadong naaasikaso kasi mas strong ka. Hindi
Masyado. Sabi nga ni Jeline, consolation prize. Oo. Loyalty award. Be proud because you can stand on your own. Yes. Tsaka ipamukha mo sa kanila na kaya mo silang tulungan. Na dapat Pamukha ikaw. mo sa kanila na Kaya hindi ka favorite. Kaya Dapat pala si ikaw. Kaya pala si Jeline ayaw niyang tulungan yung nanay niya ireklamo sa dole yung para ipakita Ikaw yung minahal nila. para ibalik sa kanila. Oh, hindi mo favorite pero tutulungan. Pero ako Sino magbibigay ngayon? ng pension mo. Sino ngayon? Kanino ka lumalapit? At sama mo, gago, wala sa kaboses ninyong hindi makapagsalita. Dahil andito yung panganay, Jeline Lakay. Mula sa kaboses niyong favorite ng tatay niya, Kay Asko. Mula sa kabos, yung dapat naging favorite ng nanay niya, Jeline Cubillas. Wala sa kaboses niyong bunso, pero hindi paborito. Then ako, Zar. Kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization,